Magkakababuyan daw. Babuyan guys kapag daw na-impeach si VP Sara Duterte. Ayan ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte kanina, mga kakotsero. Ito pang matindi. Mapipilitan daw siyang tumakbo bilang senador o vice-presidente. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, mga kakotsero. Anong basehan yan? Ito yung balita kasi. Yan. Nasabi, magkakababuyan tayo, sabi ni former president. Ito pala. Kakababuyan daw eh. Wag naman ganon, sir. Wag naman magbabuyan, sir. Okay. Rodi Duterte eyes VP run if Sara gets impeached. Yun ang kanyang sinabi, mga kutsero. So, former President Rodrigo Duterte already has a game plan in case his daughter, Vice President Sara Duterte, is ousted via impeachment. I doubt it will happen. Mga kotsero. Not anytime soon. Kasi hindi pa buo yung kumbaga hindi pa buo yung propaganda. So, hindi pa mangyayari ngayon yan. So, I doubt it if it will happen. I even doubt kung mangyayari talaga yan in reality. Parang hindi eh. Malabo. Kasi alam nyo kung bakit. Ito lang, ano na naman to? Theory ko lang naman to, Teorya ko lang naman to. Kapag na-impeach si VP Sara, ang unang-unang tatamaan dyan ay yung mga taong may interest na umangat sa kanilang mga pwesto. Diba? And they would not want the negative publicity. Let's be real. Yun ang mangyayari dyan. Aayawan nila yung negative publicity niyan. O sino ba yung mga yung mga nababalitang merong interest doon na tumakbo for president? O kasi isa na diyan si Martin Romualdez o iba pa, di ba? Tsaka yung iba pa. Yung mga may interest din na pabagsakin si VP Sara. Mawawalan sila ng kumbaga mawawalan sila ng kredibilidad or momentum. Mawawalan sila ng momentum for them to make headway for the 2028 national elections. So, I doubt if it will happen. Pero ang sigurado kung hindi titigil ay yung mga batikos laban kay VP. Sure yan. Walang yan. Walang question dyan. Tuloy-tuloy yan hanggang 2028 para, if ever, di ba, currently, nagsabi si VP na wala naman daw siyang plano tumakbo, but if ever, di ba, at least medyo natrabaho na nila, kumbaga. Yun yung mangyayari dyan, most probably. So sabi niya, despite his old age, Duterte won't hesitate to make a political comeback by running either for vice president or senator in the next election. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic natin today, wag po natin kalimutan i-shoutout at ating mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ayan, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't iba ring mga pawn shop dito sa ating bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code ng Coach Jarrett, ayan sa taas, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, go! Puna natin balita. Mapipilitan daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Okay. Sa panayam ng SMNI, sinabi ng dating Pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice-presidente kung ma-impeach si VP Sara. Kasunod dito ng mga usap-usapan ng mga umano'y nilulutong impeachment laban sa vice-presidente sa Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Pilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Nauna ng
Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw ni PBBM na ma-impeach ang bise. Maging si Speaker Martin Romualdez, sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa bise-presidente. Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Mga kapatid, Yun. Errol Cosim. Balikan natin yung nakasulat kasi para reacta natin yung mga sinabi ni Digong. Huwag naman baboyan, sir. Okay. Duterte revealed he will be forced to come out of retirement if his daughter is impeached during the Gikan sa Masa para sa Masa program on SMNI Network on November 20. Sabi niya, mapilitan ako, it's either I will run for senator or I will run for vice president. Maski matanda na ako. Mapipilitan ako lumabas sa retirement eh. When I begin to talk, election is just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Sabi niya. Siguro, sabi niya, wala naman na mawawala sa kanya. Retired na siya. So, di magkakababuyan tayo. Well, okay. Sana hindi. Sana hindi. I mean, with all due respect kay former President Digong, parang madumi na nga yung politika, huwag na natin babuyin. Diba? Anyway, Duterte made the remarks amid the impeachment talk among some lawmakers against the VP over the controversial use of confidential funds. O, yun pala yung... Yun pala yun. Okay, Duterte, however, downplayed an attempt to oust VP Sara via impeachment, insisting there is no proof she violated the Constitution, which is true. Before hurling baseless accusations against VP Sara, he said it is prudent to conduct an audit on the funds transferred by the Office of the President to the OVP last year. Yun. Okay, so yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna, tignan mo kung may mali. Nagastos ba ng pribado na kamay o para talaga sa gobyerno, then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na i-impeach for what? Intelligence fund? Binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? He added. Yun ang sinabi ni Digong. Actually, mga kotsero, matagal ko na akong sinasabi to. Kumbaga, ngayon, si Digong na lang ang tinuloy ng Digong. Matagal ko na akong sinasabi yan, yung legality ng transfer ng contingent fund galing sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President. Kasi nga, mga kakotsero, as per jurisprudence, wala namang illegal sa contingent fund. Yun ang sinabi ng Supreme Court na sinulat ni former Chief Justice Lucas Bersamin. Ayun. Tapos, sinabi rin dun sa desisyon na yon, yung Belhica case, na ang Supreme Court sinasabi na ang contingency funds ay para sa mga bago na proyekto na hindi nakinita ng Kongreso o ng mga nag-prepare ng budget. Doon lang siya gagamitin. For use of on new projects, programs, and activities of the concerned agencies. Yun lang yun. So, walang illegal doon. Nakasulat yun eh. So ngayon, ang kailangan nilang i-prove is, let's say, ito sa mga pumunta sa court, sa Supreme Court, nasabi kasi ng mga pumunta sa Supreme Court, ng mga petitioners, illegal daw yung transfer. Kasi hindi naman daw kasama yung confidential funds, quote-unquote. Hindi naman daw kasama yung confidential funds doon sa mga urgent na programs, projects, and activities. Yun ang claim nila. Si Isambayan, tsaka yung grupo ni Barry Gutierrez. Yun yung claim nila. Ngayon, kailangan magsalita dyan ng Supreme Court.
Di ba? Kaya nga, buti nga nag-file sila eh. Buti nag-file sila para malinaw na. Yon. So kapag nagkaroon tayo ng konting kalinawan doon sa i-final na petisyon nila Barry Gutierrez tsaka ng isang bayan, yung opposition, doon pa lang natin malalaman kung merong basehan yung posibleng impeachment complaint. Kasi mga kutsero, kapag nagsalita ang Supreme Court na yung confidential fund is can be defined as an urgent or new program, project, or activity, edi walang illegal na nangyari. Wala illegal na nangyari. Kasi, nag-decide ng Supreme Court na ganun. Or for example, sinabi ng Supreme Court, halimbawa lang naman, hindi naman ako sa Supreme Court, pero halimbawa, sinabi ni Supreme Court, sabi niya, given the circumstances wherein there was a transfer of leadership from the previous office of the Vice President, which is headed by fake Vice President Leni Robredo, to the new Vice President Sara Duterte, and understanding that there was no confidential funds included in the previous budget. Yun. Tapos magsabi si Supreme Court, it can be perceived or it can be defined that if the current Vice President includes the use of confidential funds as part of her new program or new or urgent program, project, or activities, therefore, it is legal, ganun-ganung drama-drama, makakalusot. Sa Tagalog, kung sabihin ni Supreme Court na dahil noong nakaraan ang Vice Presidente ay si Leni Robredo at wala siyang proyekto na tungkol sa nakakailanganin ng confidential funds at ang ngayong bagong Vice Presidente ay merong proyekto na bago na gagamitan ng confidential funds at mag-decide ang Supreme Court na sabihin na legal yan kasi bagong Vice Presidente na to hindi naman to naisip nung nakaraang administrasyon. O di pumayag. Halimbawa lang naman. Halimbawa pumayag ang Supreme Court na ganun. O di wala ngayon silang basehan. Yun. Kaya mga kutsero, itong impeachment, potential impeachment complaint ay nakabase sa magiging resulta ng sasabihin ng Supreme Court. Paano pag sinabi ni Supreme Court na, hindi, we agree with the petitioners na illegal yung transfer. Yun, posible. Mag-isip-isip na tayo ng impeachment. At hindi lang po isang tao ang may impeach dito. Pati presidente may impeach. Bakit? Kasi madideclare na illegal yung transfer niya ng contingent funds. Sa palagay nyo ba, si VP Sara lang ang target nila? Hindi si VP Sara lang ang target nila. Alam nyo ba? Don't be misled. Huwag nyong isipin na si VP Sara lang ang target dito. No way. No way. Ganon. Ganon mga kutsero. Hindi lang si VP Sara ang target dito. Kaya nga dalawa sila Kaya nga kailangan mapatunayan nila na illegal yung pag-transfer. Yun yung sinasabi ni Risa Ontiveros noon pa. Illegal yung transfer. Kailangan mapatunayan nila na illegal yung transfer. Regardless of the audit, hindi na ho kailangan yung audit actually. Or siguro pwede sabihin ng Supreme Court na ano bang sinabi ng COA tungkol dito. Yun. So additional evidence, di ba? Ano bang sinabi ng COA tungkol dito? Ano bang sinabi ng audit report, etc., etc. Is it legal, etc., etc. But hindi naman siya finlag ng COA Di ba? Hindi naman siya finlag ng COA. Kaya nga nalabas yung report. Nilabas yung COA report itong July. Nilabas ho yun. At paglabas ng COA report, hindi naman siya finlag. Hindi siya hindi siya kasama dun sa observations and recommendations. So probably sa perception ng auditor who did the audit for the office of the Vice President, walang violation ng batas na naganap.
Kaya nga wala silang makitang ebidensya eh. Kaya nga pag tinatanong ang Makabayan Black, sinasabi nila wala kaming ebidensya at kailangan umamin si VP Sara na siya ay nangurakot. Anong kalokohan yun? Sinong si Raulo aamin na may ginawa siyang kalokohan? Patunayan nyo. Kung may ginawang krimen, kung sa palagay nyo may ginawang krimen, kayo ang maglabas ng ebidensya. Ganun yun. Hindi pwede yung nag-aakusa kayo. Marami tayong kilalang ganyan eh. Puro akusasyon pero walang ebidensya. Hindi pwede yun. Hindi ubra yun. Hindi ubra yun. Nagiging ano lang yan. Magiging chismis lang yan. Hearsay. Ganun na mangyayari dyan. Chismis lang yan. So as far as the audit is concerned, siguro may sagot na tayo dito sa sinabi ni Digong. Na may audit na yan. May audit na lumabas dyan. At walang lumabas doon sa audit report na illegal yung pag-transfer. Wala ring illegal doon sa paggamit. So, ano magiging basis ng impeachment? Wala na, isa na lang. Yung ano na lang, yung reklamo sa Supreme Court. Yun na lang ang magiging basis sa impeachment. If ever. If ever naman yun. Walang kasiguruhan yan. Hindi naman natin alam kung anong nasa isip ng 15 justices eh. 15 yan na mag-uusap-usap at lalo na merong malaking implikasyon ang kanilang desisyon sa stability ng ating gobyerno, they will take it to heart. They will take it seriously. Lalo yung mga ganyang kaso. Diba? They will take it seriously. And lagi naman, lahat naman ng kaso tinitake nila seriously. Anyway. So, ayun mga kotsero. Yun yung ano dyan. Yun yung So, I don't think magkakaroon ng impeachment. Ako lang yun, personally. I don't think magkakaroon ng impeachment. Pero, kilala naman natin si Digong eh. Na si Digong, lagi siyang nagsasalita ng ganito. Lagi siya may sinasabi na pag ganito yung nangyari, mag-resign ako. O pag ganito yung nangyari, magtatakbo ako, etc. etc. So, sanay na tayo kay Digong. Let's just wait and see. Pero I'm 100% sure, regardless kung may impeach si VP Sara or hindi, tatakbo yan si Digong. Umi-entra lang yan. Kumbaga, soft introduction. Kumbaga sa restaurant, soft launch. Soft launch lang yan. Tapos, of course, syempre sumagot si VP Sara tungkol dyan. Narinig naman natin yung balita eh. Sabi, kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya, just like kung ano yung desisyon namin sa mga anak regarding sa politika, buo din ang suporta ng pamilya sa amin. So, I guess si VP won't really say anything. Siyempre, 'di ba? Pamilya pa rin niya yan eh. Pamilya pa rin niya yan eh. Hindi ko gagamitin yung blood is thicker than water kasi mali pala yung pagkakaintindi nating lahat doon. The blood of the covenant pala yun. The blood of the covenant is thicker than the water of birth. Yun pala yun. So, ibig sabihin, yung usapan sa gitna, yung malalim na agreement at o usapan sa gitna ng dalawang tao, kahit sino pa yan, kaibigan, what have you, etc. etc. Kahit di mo kapamilya, ay mas matimbang pa kesa sa tubig ng kapanganakan or the water. Yun, syempre, kapag nanganganak ang mga kababaihan, di ba, mayroong tubig, water break. Water break. merong water na lumalabas. So, yun yun. So, hindi mag-a-apply dito yung blood is thicker than water. But, syempre, susuporta si VP Sara dyan. Pamilya pa rin niya yan eh. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, kapag pamilya, malambot ang puso natin dyan. Basta pamilya, di ba? Alam naman natin yan. It's part of our culture already. Hindi na natin may tatanggihan. So, ako ang pananaw ko dito mga kotsero. Ako lang naman to. And I could be wrong. Diba? But I'm rarely wrong. Yabang. I could be wrong, but I think si Digong really intends to run for Senate. Yun yung pakilasa ko diyan o pagkakaintindi ko diyan. And etong pag-announce niya na to testing the waters kung paano magre-responde ang taong bayan sa kanya. Will the people want him to run
for senator or vice president in the future? Or will the people not accept him when he runs for senator or vice president in the future? But ang pakilasa ko dito, this is a soft launch. Kilala na natin si Digong. Meron na tayong 6 na taon na experience sa kanya pagdating sa mga binibitawan niyang salita. And alala ko lang, nung election at 2022, sabi niya hindi na raw siya tatakbo, wala siyang posisyon na tatakbuhan, etc. etc. And then nung filing ng COC, nag-file siya ng COC niya as VP for Bongo. So, usually ganun si Digong eh. Tapos nung tumakbo siyang presidente, ganun din naman ginawa niya. Sabi niya, hindi ako tatakbo. And then last minute, nag-file siya ng COC niya for president. So, hindi na bago tong ganitong strategy ni Digong. If I were his opponents, kung ako yung mga kalaban ni Digong, I would prepare for a Senate run against Digong. He would. I think he would run. By the way, wala akong source dyan. Wala akong sources dyan. Wala akong alam kung wala akong pinagkukuha ang sources. Lahat ng connection ko sa politika are already severed. Wala na akong connection sa Malacanang, wala na akong connection kay Senator Amy, wala na akong connection talaga sa mundo ng politika. All of these are my thoughts. Ano lang to? Utak ko na lang to. Kaya kung magkamali man ako, well, it's okay kasi ko lang naman yun eh, fearless forecast. Yun lang naman yung pagkakaintindi ko sa takbo ng politika natin. Pero if it happens, edi swerte. Kung hindi, edi hindi. Pero again, ako ang tingin ko dyan, si Digong is testing the waters. So kung ang response ng tao sa kanya maganda, then he will run. Kapag hindi maganda, baka magdadalawang isip siyang kung tatakbo siya. But I don't think, mga kutsero, nakasabit yun sa impeachment ni VP Sara or hindi. Kasi malabo siyang ma-impeach. So, I don't think doon nakasabit yun. But, let's see. Hindi naman natin alam ang future, di ba? Hindi natin alam kung anong nasa susunod na kabanata ng ating buhay. Tsaka matagal, 2025 is around the corner. We have less than a month and a half left for 2023. And the filing na ng COC sa 2024. So we don't know. We have less than a year to wait and to see kung tatakbo ba talaga si Digong or hindi. So yan mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video natin for tonight. Today pala. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe. At pa-follow po tayo sa ating Facebook page para po sa mga updates or ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live! Bye everyone! See you next time. Bye!